What's up guys, Boss Joms TV nga pala. Meron tayo ngayon guys na isang concern na followers. Gawan ko nga daw ng reaction video itong nangyari kay Madam Ronalyn Vicente. So ang sabi nga dito guys, nung nag-post, long post to spread awareness, huwag nyo ako tularan. Feeling ko naloko ako, feeling ko talaga. Share ko lang Samsung Market Mall experience ko this August 23, 2024. Bumili ako ng cellphone sa Samsung store at nagtanong na din ako ng available na accessories sa kanila like adapter, screen protector para mas protected sana yung phone na binili ko. Ang gusto ko sana legit na Samsung accessories ang bibilhin ko. Yung adapter legit na from Samsung naman. Nung nagtanong na ako ng tempered glass, hydrogen daw ang mas maganda. Hanggang sa nagsettle na nga kami ng payment ng phone at adapter, card ang pinangbayad namin sa phone. Pero ang plot twist, yung hydrogel cash lang daw ang pwede or through GCash. In good faith, nag-transfer na ako ng 1,000 pesos from hydrogel na okay lang sa akin na medyo may pricey. Kasi akala ko from Samsung store yon. At ito na nga guys ang climax. May pumasok na babae galing sa labas. Hindi siya naka-uniform na Samsung. Nagulat ako na siya pala magkakabit ng screen protector ko. Doon ako biglang natauhan. Sa labas sila kumuha ng pagbebenta nila ng protector sa akin. Wala na akong magawa kasi bayad na at ikinabit na sa phone ko ang protector. Tapos may isang matanda na nagsadya din sa store at inalok din nila ng hydrogel. 2.5 daw para sa C-Flip. Grabe no, sobrang mahal. Sa dami na maliit na store, sa Samsung store siya nagtanong pero hindi niya alam na sa labas din nanggaling yung ikakabit sa phone niya. Akala ko hindi bibili ni tatay kasi mahal. Yung pala bumalik siya another budol. Take note, habang andun pa kami at nag-i-inquire si tatay, pinag-uusapan nila kung magkano na yung cut nila sa protector. Tangin na grabe namang sobrang garapal naman ng mga sales promoter na yan, di ba? PS, 500 lang daw ang hydrogen sa labas. Doble ang patong nila at yung case nila ay 850. 350 lang sa labas. Fix na 500 patong nila for every accessories na akala mo legit at from Samsung store talaga. Bago tayo magkomento guys, papaalam ko lang sa inyo na medyo meron na tayong experience sa mga ganito, di ba? Tulad nga ng sabi ko guys, nakapagtrabaho na ako dati sa sa industriya ng mga cellphone. So pamilyar na tayo sa mga ganitong kalakaran. Unang-una guys, sasabihin ko lang sa inyo yung mga concept store, yan, sa mga di nakakalam guys, yung concept store, ito yung mga isang brand lang po. Kunyari, Samsung lang yung binibenta. Ang tawag dyan is concept store. Kapag meron naman dyan guys na binibenta ng ibang brand, like ng mga Oppo, Vivo, ang tawag dyan is multi-brand. So, ang pinuntahan nito ni Madam Ronalyn Vicente is concept store ng Samsung. So, lilinawin ko lang guys yung mga ganitong pangyayari is hindi naman lahat ng promoter ay ganyan talaga. Lalo na guys sa mga concept store. Dahil sa concept store guys is sobrang higpit dyan. Then lahat guys ng mga binibenta dyan sa mga concept store ay legit talaga. Yung mga naka-display dyan guys, nakikita nyo sa mga concept store, sa mga Samsung, any brand, lahat po yan ay legit. Hindi lang naman yan guys nagiging legit kapag yung isang kausap mo is lumabas ng store tapos doon sila kumuha ng mga gamit. Tulad na nga lang nangyari sa kanya guys, diba? Yung screen protector niya na hydrogel, yan, ang nagkabit daw guys is yung galing sa labas. So ang ibig sabihin lang nito guys, hindi siya Samsung promoter o hindi siya frontliner. 'Di ba? Dahil hindi rin daw naka-uniform ng Samsung. So ang ibig sabihin nga dito guys is may nangyari talagang kalakalan. Kumbaga, yung nakausap mo ay meron niyang ka-partnership doon sa labas. So ang mangyayari niyan guys, kapag nagkaroon ng deal dyan sa loob ng store, doon sila kukuha sa labas dahil mas mura. 'Di ba? Bali, ang mangyayari niyan guys, sabihin na natin na hindi na original yung ikakabit sa'yo or hindi na original yung bibilin mo dahil galing na nga sa labas. Kumbaga, nakukuha nila sa labas na sabihin na natin, yung hydrogel mo na nagbayad ka ng 1,000, ano lang yan, nakuha lang nila yan guys ng 200 or 300. So sa madaling salita, meron sila doon 700 pesos. Kumbaga nabudol nga talaga siya dito guys. Pero yun nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, hindi lahat ng promoter or hindi lahat ng mga concept store or multi-brand ay ginagawa naman to. So kung gusto nyo talaga makatipid guys, kasi sa mall kayo bibili, asahan nyo na guys na mas mahal talaga dyan compare sa mga labas, diba? Kasi alam nyo naman, nagbabayad sila dyan ng mga renta nila,
na mga ilaw. Basta yun, marami silang binabayaran kaya mas mahal po dyan. Pero tulad nga ng sabi ko guys, lahat po ng mga nagbebenta yan sa mga concept store is original naman po talaga yan. Wag nga lang magkaroon ng kalakalan na yung tipong yung bibili mo charger or yung tempered glass is manggagaling sa labas. Doon lang po nangyayari na peke yung ikakabit sa inyo. Sobra kasing garapalan na yung ibang mga promoter talaga na tulad nito, no? Biro mo, yung Z-Flip na tempered glass na hydrogel na hindi ko alam kung magkano nila ito nakuha pero binibenta nila lang 2.5. Tangin na. Grabe, sobrang mahal niyan guys ha. Dahil lamang sa isang tempered glass, magbabayad ka ng 2,500, di ba? Di naman sakla pa dito, hindi pa umalis yung isang customer. Pinaghahatian na nila yung pera, no? Kumbaga, sobrang veterano na yung gumagawa nito. Kaya sobrang kapal na mukha ng gumagawa nito sa mga ganitong customer, no? Wala man lang kahihiyan, no? Biro mo, harap-harapan mo ginagawa yung panloloko, di ba? Nag-aatian na kayo sa loob. Nandun pa yung customer nyo, di ba? Parang nakakaloko naman yon, di ba? Sobrang garapal na yan. Kaya para sa akin, kung sino man yung mga nahuli dito sa Samsung Market Mall na to, para sa akin dapat to i-wipe out, no? I-wipe out to yung mga ganitong klaseng tao dahil wala tong kwenta. Dahil sobrang garapal yan eh, di ba? Kung gagawa ka ng kalokohan, magbigay respeto ka naman sa mga customer, di ba? Wag mo naman ipakita ng harap-harapan, di ba? Sa mga buyer naman guys, no? Kung gusto niyo makamura ha, bibigyan ko na kayo ng payo. Huwag na kayong bumili ng mall ng mga tempered glass tsaka ng mga case, di ba? Kung gusto niyo bumili na lang kayo sa mga online o kaya bumili na lang kayo sa mga Quiapo, Divisoria, diyan. Mas mura talaga diyan, di ba? Kung ayaw niyo talaga mabudol. Dahil asahan nyo na yan guys na medyo may kamahalan talaga sa loob ng mall dahil meron silang mga binabayaran diyan, di ba? Nagbabayad sila ng mga renta. Kaya wag niyo naman i-compare yung price. Yung price ng loob at yung labas, 'di ba? Wag na wag yung ko-compare yan dahil ibang-iba po 'yan. Dahil may mga tax yan, may mga binabayaran yan, 'di ba? So yun lang guys, tulad ng sabi ko kanina, hindi po lahat ng mga promoter at hindi po lahat ng mga concept store na multi-brand is ginagawa itong mga gatong kalakaran ha. Baka kasi nawawalan na kayo ng tiwala guys, no? Nawawalan na kayo ng mga tiwala sa mga pagbibili nyo ng mga cellphone sa mga concept store o kaya sa mga mall, 'di ba? Hindi po lahat is gumagawa niyan. Mahigpit po kasi na pinagbabawal yan guys sa mga promoter. So yun lang guys, lagi na tayo mag-iingat. So hanggang dito lang muna tayo guys. Peace out.